Title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay Our Disappointment is God's Appointment. Sino po dito sa inyo ang hindi pa na-disappoint? Taas ang kamay. Yung hindi pa na-disappoint. Sino dito yung na-disappoint na? Kanina lang, na-disappoint na. Ha? Alam nyo, ang malakas maka-disappoint mga kapatid ay yung reality versus expectation. Pagka marami tayong ine-expect, inaasam o pangarap, tapos hindi natin na-achieve, ay ito po ay nagdadala ng disappointment sa buhay. At it could happen within the family. May mga bata na nadi-disappoint sa tatay, may mga asawa naman na nadi-disappoint sa kanilang asawa. Bago sila ikasal, ay akala nila tahimik itong kanilang mapapangasawa. Pagkatapos, kinagabihan ng kasal, ang lakas palang magilig. Sabi niya, for the rest of my life, ito pagtitiisan ko, parang hindi ako makakatulog, parang tambutso ng sasakyan itong kanyang paghihilig. So, madalas napuprustrate po tayo. At yung ine-expect natin sometimes na gift, sa exchange gift, pagbukas natin ng regalo, ang nakita natin ay coffee mug. Tapos yung coffee mug ay hindi natin type, napuprustrate tayo, nadi-disappoint tayo. It could lead to many disappointment in life. At sometimes yung disappointment na yan, pagka tayo ay na-overwhelm, masyado na tayo nadi-disappoint, ay even yung ating mga panalangin, pag hindi sinasagot ng Panginoon, nadi-disappoint din tayo. Sino dito yung hindi pa na-disappoint sa Panginoon, kahit na yung kanyang mga panalangin hindi sinasagot? Aminin natin, sino dito yung sometimes nadi-disappoint din, even to the Lord? Taas ang kamay. Yung mga dito, mga honest yung mga tao rito Hindi lang po tayo sa mga kasama natin, even sometimes sa Panginoon, nadi-disappoint tayo. Kaya kung aaralin natin yung scriptures, ay actually 4 days, 3 days ko na ito pinag-aaralan itong topic natin. Nakakita ko ng mga tao na na-disappoint sa Diyos. Isa na dyan, sa Old Testament, si Jonah. Dahil si Jonah, inuutusan ng Panginoon, pumunta sa isang lugar na dating kaaway ng Israelites. Ayaw niyang pumunta, sabi niya sa Panginoon, mabait ka kasi. Pag yan, dinala natin ang salita ng Panginoon yung mga tao dyan, magpapakatino yan, susunod yan, magsisisi yan, babait yan, patatawarin mo sila. So, ikaw na bahala dyan, i-judge mo na lang sila. So, sometimes, yung mga tao, they tend to argue with the Lord. Pagka may gusto tayong gawin, sometimes nilalaban natin sa Diyos yan Pero, in reality, our disappointments are God's appointment sa atin. At sometimes, kung hindi pa tayo nadi-disappoint, huwag kayong mag-alala. Mamaya lang, makakatikim na tayo ng disappointment. At hindi exempted ang Christian sa disappointment. Hindi po si Jonah ang kukunin natin dahil si Jonah isang beses lang, 2 beses na disappoint sa story. Kukunin natin ay, kukuha muna tayo. Kailangan kumuha tayo dito sa Acts. Kunin po natin yung Acts chapter 3. Tapos kukunin natin yung buong Acts chapter 7, 20 to 37. Hindi ko alam kung aabot po tayo ngayon kasi 10:05 na. Buksan po natin yung Bible sa Acts chapter 3, verses 1 to 10. Ang story po na ito ay meron po isang ditong paralitiko, may isang lumpo rito na nakapwesto sa Temple of Jerusalem. Itong Temple of Jerusalem, marami po itong gate. 4 po yung gate nito. At yung gate na pinupwestuhan itong lumpo para mamalimos ay ang tinatawag nating beautiful gate. Bakit beautiful gate? Siyempre, yan po yung pinakamagandang gate ng templo. At dito po sa gate na ito ng templo, ito po yung AD 40 po kasi ang setting nito AD 40, alam natin AD 33, namatay na si Jesus Christ, nag-ascend siya after 40 days. AD 40, ang church po na to, ang templo na ito, na dating Jewish temple, ay na-convert na sa Christian Church. Ito yung history ng Christian Church. Itong Acts 3 po, ito po ang kauna-unahang Christian Church sa buong mundo. Historically speaking, ito ang first Christian Church sa buong mundo. Itong Jerusalem Temple. Kaya lang nasira ito noong AD 70. Sinira po ito ng Roman Empire under General Titus. So, AD 40, yung mga Hudyo na naging Christian, kinumbert nila yung temple into a Christian church. Kaya lang, dahil bago-bago pa lang silang Christian, nadadala pa nila yung practice nila. Meron silang 3 o'clock habit. Yung 3 o'clock habit nila, nagdadasal sila dyan sa temple na yan.
So pupunta sila dyan, pagdating ng ikasyam na oras, ang sabi dyan, 3 o'clock sa ating time ngayon, to pray. At paglabas nitong dalawang apostol, si John at si Peter, meron po ditong paralyzed na isang tao na since birth paralyzed na siya. Ibig sabihin, matagal na siya lumpo. At binubuhat siya ng kanyang mga kaibigan para mamalimos doon sa labas ng templo. At itong namamalimos na ito, ano expectation nito? Kung ikaw mamamalimos, ano in-expect mo? Barya, pera. So ang ginawa niya, doon sa susunod na verse 2, 3, and 4, napadaan itong dalawa, si Peter at saka si John. At, siyempre, yung namamalimos, gaganon yun eh. At ano po sabi ni Peter sa takbo ng story? Ito po, tignan natin. Bago po tayo pupunta sa Acts 7, tatapusin muna natin to kasi maikli lang po ito eh. Ang sabi niya dito, when he saw Peter and John, verse 3, about to enter, he asked them for money. Money po ang kailangan ito eh. Sino dito nag-expect ng pera? Gusto magkapera? Lahat tayo rito, gusto natin yan eh. Pero itong lalaki ay hindi po yun ang kanyang napala eh. Ang ginawa ni Peter, Peter looked straight at him and as did John. Then Peter said, look at us. Habang sigurong gumaganon yung namamalimos, sabi ni Peter at John sa kanya, tignan mo kami. Nakipag-eye to eye si Peter at John. Pagkatapos sa 5, ito po yung sabi. So the man gave them his attention. So itong namamalimos na dati nakaganyan lang, tumingala. Pagkatapos, 5, expecting to get something from them. Ayan. Di ba yung disappointment sa nagsisimula? Expectation. Kung ikaw, wala kang inaasahan, hindi ka mapuprostrate. Tama? Kung wala kang inaasahan, tapos may tinanggap ka, ano mapipil mo? Surprise. Di ba? Wala kang inaasahan, tapos may dumating. Ano mangyayari? Surprise. Pero ito, may inaasahan eh. Expecting to get something from them. At pagkatapos sa verse 6, ano sabi ni Peter? Maganda ba yung balita na sinabi ni Peter sa kanila? Sabi ni Peter, silver or gold, I do not have. Naku, bad news po yan. Namamalimos ka, sabi sa'yo, patawad. Di ba? Alam niyo ba yung patawad? Ano yon? Wala kang asahan. Sabi dito, pero ang maganda po dito, may pasakali po eh. Sabi dito, but what I do have, I give you. Wala akong gold and silver. Wala akong coins. Pero meron akong pwedeng ibigay sa iyo na meron kami. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Naku. Kala ko bibigyan siya ng saklay. Anong binigay sa kanya? Capacity to walk in the name of Jesus Christ. Ito po yung surprise dito eh. Una, disappointment. Then here comes the surprise. Nangyari po ba? In Jesus' name, nangyari po yan. Nakalakad po siya. At actually, naglulukso pa siya dyan. At yung mga tao doon sa paligid, sumamba sa Panginoon because they were all amazed by the power of our Lord Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, bakit ginamit ito ng Panginoon? Ginamit ng Panginoon itong mga alagad na ito para maghatid ng good news sa mga tao sa Jerusalem and even outside Jerusalem so that they can have this power. Power na possess lamang ni Jesus Christ noon, pinasa niya dito sa mga alagad para maging effective silang tagapagdala ng good news. So, ito yung history ng church noong unang panahon. Ngayon, ang ating Panginoon ay nag-o-offer pa rin ng ganyang blessing, spiritual blessing over material things. So sometimes, nakatingin tayo sa isang bagay, pag hindi natin nakuha, napuprostrate tayo, but we miss the lesson. Itong lalaking ito, hindi niya nakuha yung silver and gold, yet, he did not miss the lesson. Ano yung lesson dito? Spiritual over money. Ano yung spiritual dito? Spiritual because it happened in the name of Jesus Christ. Ano? Matindi po yun. Hindi niya kilala si Jesus Christ eh. So upon learning that the power comes from Jesus Christ, nagkaroon siya ng knowledge about who Jesus is through these two apostles, John and Peter. Disappointed, yet disappointment becomes an appointment. Ano? Classic example number 1. Now we go to Acts 7. Dito na po tayo pupunta dito. Mahaba-haba po ito. Kakain po. Kung yung kanina kumain ng 5 minuto, ito kakain to siguro ng 1 oras at kalahati. Babasahin po natin yung Acts chapter 7,
verse 20 to 37. Ito po ang sabi. Lulundag po tayo ng 4 na chapter. Ito po ang sabi sa 7. From 3, lumundag po tayo sa 7, verse 20. Ang sabi po rito ay ganito. Introduce po muna natin yung karakter ng istorya. Karakter po dito ang tinutukoy natin ay walang iba kundi si Moses. Ang sabi po rito, at that time Moses was born. He was no ordinary child. For 3 months he was cared for by his family. Naku. Diba si Moses ay may disappointment din ba ito sa buhay niya? Naku. Kung meron pong pinaka-disappointed na tao sa scripture, ito na po siguro si Moses ang disappointed. At makaka-relate po tayo sa kanya sapagkat tayo rin po ay nadi-disappoint dito sa mundong ito. Even to our family members, to our church members. Diyan lang sa katabi nyo na yan, mamaya lang, hindi kayo makakaasa, may madi-disappoint dito. Subukan nyo utangan yung katabi nyo dyan. Biruin nyo lang. Sabihin mo, sister, matagal na tayo dito magkatabi. Pwede ba akong umutang? Mamaya lang ma-disappoint kayo. Pagdating nyo doon, hindi na kayo makikibuhan. Disappointed kayo. Pero huwag nyo subukan yan. Hindi po yan ang gusto nating ma-achieve ngayong umaga. Ang gusto po nating ma-achieve ngayong umaga, when we feel disappointed, we should trust God more. No? Pagka tayo ay nadi-disappoint sa tao, sa asawa, sa anak, sa kaibigan, nabibigo tayo, it's an opportunity to trust God. Ngayon, aralin natin itong story ni Moses. Itong story ni Moses ay makikita natin sa Exodus chapter 1, chapter 2, chapter 3, at even the entire Exodus, nandun yung buhay ni Moses. So ngayon, ang sabi po rito, for 3 months, tinago daw si Moses ng kanyang magulang. Bakit po siya kailangang itago o i-care, pangalagaan? Kasi doon sa time na ipanganak si Moses, nagkaroon ng decree ang King of Egypt. Sabi ng King of Egypt, magmula ngayon, dahil dumadami na mga Israelites, lilipulin na natin sila kasi ma-outnumber tayo nitong mga Hudyo na ito, itong mga Hebrews na to, papatayin na natin lahat ng sanggol. So nagpa-meeting itong hari, sabi ng hari, nasaan lahat ng mga midwife dito? Sabi niya. No, nagpunta yung mga midwife, sabi ni King of Egypt, kayong mga midwife, pag kami nanganak na babaeng Hebreo o Hebrea, patayin nyo. Para hindi na sila dadami. Tawag dyan ay genocide. Sabi niya, pagka naman nakita nyo at lumabas na, kasi mabilis mga anak yung mga Hebreo eh. Paminsan, di pa dumadating yung manghihilot, yung kumadrona, yung midwife, yung nanay nakapanganak na. So, mabibilis itong mga to, sabi ng hari. Naobserbahan ng hari, mabilis mga anak at mabilis dumami itong mga Hebrew. Matatalo nila yung mga Egyptian. So, sabi niya, pagka dinatnan nyo na nanganak na, kunin nyo yung sanggol. Ihagis nyo sa Nile River para matodas. So, siyempre, itong nanay ni Moses natakot kasi buntis siya eh. Naku, sabi niya, hindi tayo pwede tumawag ng hilot dito. Itatago natin to si baby Moses for 3 months. At nung hindi na nila pwedeng itago yung baby kasi maingay na eh. Ito si Moses, lumalaki. So, anong ginawa nila? Basahin nyo sa Exodus chapter 2 pag-uwi nyo ng bahay para hindi tayo maubos ang oras. Kukwento ko na lang. Ang ginawa ni Mama, ang ginawa ng nanay ni Moses ay kumuha siya ng basket. Yung basket na ito ay ginawa niyang waterproof. Pagkatapos, yung basket na ito na waterproof na nilagay niya si Moses. Pinaagos niya to doon sa Nile River. Ngayon, ito namang kapatid ni Moses na si Miriam na empleyado ng prinsesa of Egypt. Princess of Egypt, prinsesa. Sabi niya, Madam, uy, ano yun? Napansin niya yung basket, dumadaan. Habang naliligo itong prinsesa na walang anak, napansin yung basket ni Moses. Sa dami-dami ng dapat pansinin, yung oras ng paliligo ng prinsesa, yung timing ng pagdaan ng basket, lahat ng opportunity na ito ay inayos na ng Panginoon kung saan dadaan yung basket. Kung halimbawa, malakas yung agos, o dili kaya, malamig yung tubig, maliligo ba si prinsesa? Hindi. Sabi ng prinsesa, hindi mo tayo maliligo ngayon. Naisadsad na yung basket. Saan pupulutin si Moses? Saan pupulutin si Moses? Wala na, dire-diretso na yun. Makakarating na ng Iraq si Moses kasi ang haba ng Nile River, hindi diretso yan hanggang Middle East eh. Wala na tayong pag-aaralan. Anong mangyayari dito sa ating pag-aaralan? Wala na. Wala na si Moses. Bakit pinagtagpo ng Panginoon yung basket, yung dating ng paliligo,
At pagkatapos sabi nung prinsesa, "Uy, baby yan ng mga Hebrea. Dali mo rito. Aampunin ko yan." Kaya si Moses naging Prince of Egypt. Yan. Alam niyo, nakapanood nyo na yan, no? Sa Walt Disney, di ba? Prince of Egypt. Siya po si Moses. Moses po yan. So ngayon, dahil nando na si baby Moses, naging Prince of Egypt na adopted son na siya ng prinsesa, sabi nitong Miriam, nagsuggest to si Miriam, sabi niya, "Madam, gusto mo ikuha kita ng mag-aalaga niyan?" "Good idea," sabi nitong prinsesa. Ito naman si Miriam, siyempre, ang kukunin niya mag-aalaga, sino? Nanay ng bata. So, nagkataon ba yun o nagkatagpo lang? Hindi. Inayos ng Panginoon yan. Disappointment turning into God's appointment. Pero mo, dapat patay na si Moses. Pagkatapos na nag-aalaga pa yung nanay, may sweldo. Pero yung susweldohan ka, aalagaan mo yung anak mo na inampo ng prinsesa na ngayon ay tatawaging Prince of Egypt. At si Moses ay nanatili sa palasyo for 40 years. Pre-education, kasama si Miriam, kasama si mama ni Moses. So, ito ba ay aksidente lamang po itong nangyayari? Hindi. Everything was organized according to God's plan. Saan po natin makikita yan? 21 ng chapter 7. When he was placed outside Pharaoh's daughter, Pharaoh's daughter took him out, brought him up as her own son, and adopt. Moses, verse 22, was educated in all wisdom of the Egyptians and was powerful in his speech and action. 22, si Moses na po ay edukadong tao na. Matalino, matipuno, heir to the throne. Ibig sabihin ng heir to the throne, pag namatay ang hari, sino po ang papalit? Prinsipe. Di ba? O pagpatay na si Reyna, sino lang magme-may-ari ng Egypt ngayon? Ha? Sino na magiging hari ng Egypt kung sakasakali? Si Moses. Pero yung ba ang paraan ng Diyos? Ang paraan ng Diyos, ilabas ang Israelites out of Egypt. Bakit? Kasi ibibigay ng Panginoon yung promised land. No? Ang plano ng Diyos, lalabas ng Egypt itong mga Israelites going to promised land. And He will be using Moses. Ang problema kay Moses, tumalino, gumaling, natuto, nag-graduate sa Egyptian University. Free of charge, may driver, lahat, komportable ang buhay, may chariots. Pero anong problema? Verse 23, ito dumating na yung problema, mga kapatid. When life seems to be beautiful and easy, nasa comfort zone na sila, buong family. Verse 23, dumating na ang problema. Ano yung problema? When Moses was 40 years old, he decided to visit his own people, the Israelites. Sabi ni Moses, about time. Pwede ko nang palayain itong mga kababayan ko na to. 40 years old na ako dito. Pwede na akong gamitin ni Lord. I am fully trained. Marami na akong experience. Now is the time. I'm 40. So, gumawa siya ng paraan. Sabi niya, ang susunod niyang plano ay ganito. Nakakita siya na nag-aaway. Sabi niya, 24. He saw one of them being mistreated by an Egyptian, so he went to his defense and avenged him by killing the Egyptian. Self-defense. Ang unang ginawa niya, revolution. Sabi niya, minamaltrato mo itong kababayan kong Hebrew, ha? Ikaw Egyptian ka, ha? Pinatay niya. He thought walang nakakita. Kala niya, walang eyewitness dito sa nangyaring ito. Little he know, meron palang eyewitness. Verse 25, sabi rito, Moses thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. Ayan ang frustration. Dito, kung babasahin natin itong verse na to sa 25, maganda po intention ni Moses. Gusto niya, palayain yung mga kababayan niya para maalis na sa pagiging slave of Egypt. Kasi kahit na siya ang Prince of Egypt, hindi niya pwedeng i-promote yung mga tao niya. Kasi ang tingin ng mga Egyptian kay Moses, Egyptian na rin dahil inampun siya ng prinsesa ng Egypt. Pero nakakaalam lang nito, yung pamilya niya, si Moses, ay isang Hebrew boy. So ngayon, may nag-aaway, nakialam tong si Moses, sabi niya, hindi po pwede yan, kababayan ko yan.
Pinatay niya yung Egyptian. Ngayon, etong problema ni Moses. Moses thought his own people would realize that God was using him. Gustong mangyari ni Moses, maisip ng mga kababayan niya na ginagamit si Moses ng Diyos para sila ay palayain laban sa mga Egyptian. But they did not. Sabi dito ng narrative, hindi daw po ito naging katanggap-tanggap sa kababayan niya. So ano mangyayari dito? Gusto ni Moses, maganda yung plano niya, palalayain yung kababayan, pero yung mga kababayan, ayaw. Saka naman nakakita, palalayain na kayo, may bayani na nga, ayaw pa. Why? Kasi hindi ito yung paraan ng Diyos. Paraan lang po nino to. Ha? Kanino idea to? Kay Moses. Kahit na maganda yung gusto natin paraan, pag hindi yan ang paraan ng Diyos, it will eventually become or turn into disappointment. So kung ikaw si Moses, naisip na Moses, naku, mali. Mali pala. Gusto ko silang palayain, pero hindi pala effective. So ano nangyari? Verse 26, next day, may nag-aaway na dalawang kababayan niya. Hebrew to Hebrew, nag-aaway. Siyempre, hindi niya pwedeng patayin yung isa rito kasi kababayan niya parehas na nag-aaway. Sabi niya, nag-referee. Sabi niya, uy, huwag kayo mag-aaway. Magkakakampi tayo rito. Sabi nung isang Hebrew sa kanya, oo. Ha? Pakikialaman mo na naman kami dito, ha? Sabi niya, kahapon may tinodas ka Egyptian. Naku, nagtaka to si Moses. Sabi niya, uy, secret yun, ha? Paano mo nalaman yun? Sabi niya, gusto mo na naman kami saktan, ha? Ngayon, verse 27. Frustration after frustration, disappointment after disappointment. Ito nangyari. But the man who was mistreating the other pushed Moses aside and said, who made you a ruler or judge between us? Ayan. And 28, are you thinking of killing me as you killed the Egyptian yesterday? Papatayin mo na naman ako, kagaya ng ginawa mo kahapon. So dito, ano nangyari dito? Ito na yung from the prince of Egypt, Moses became a fugitive. He became a fugitive. Ang sabi rito, when Moses heard this, he fled to Midian, where he settled as a foreigner and had 2 sons. 40 years old, naging fugitive. Tumakas. Bakit? Merong nakaalam ng kanyang krimen na pumatay siya ng Egyptian at nakarating ito kay King of Egypt. Ang sabi ng King of Egypt, huntingin niya Moses na yan. Lumabas na ang kanyang tunay na pagkatao, hindi pala natin kakampiyan. So si Moses nagtago. Saan? Saan ba itong Midian na to? Ito po ay sa Saudi Arabia. Ang Midian po ay sa Saudi Arabia. Nag-Saudi pala ito si Moses. For 40 years, si Moses po ay naging OFW sa Saudi Arabia. At ang kasama niya po doon sa Saudi Arabia, dito na po siya nakapag-asawa. Sino po yung asawa niya? Sipora, no? Asawa niya, si Sipora. At nagkaroon po sila ng 2 anak. At hindi po muna ganun kadali yung storya. Ang love story nila ay ganito muna. Dahil ito si Moses, matipuno, fighter to eh. Nung papunta na siya sa Saudi, nakakita niya yung mga Midianites na babae. Ino-oppress nitong mga lalaking mga sanggano. So habang ino-oppress itong mga babae, gentleman kasi ito si Moses eh. Parang knight shining armor to eh. Nangilam. Pinagtotodas niya yung mga bandido dito sa Saudi. So ngayon, itong si Jethro, sabi niya, this guy is amazing, sabi ni Jethro, yung father-in-law niya. Sabi niya, I want you to be my son-in-law, sabi ni Jethro. So sabi niya, may anak ko dito, bibigay ko sa iyo para yung maging asawa. So maganda yung love story. So si Moses, hindi po madali yung kanyang istorya. Pero yun mo, 40 years ka sa Egypt, comfort zone yan eh. Pagkatapos, pupunta ka, mag-stay ka sa Saudi Arabia, sa disyerto, sa wilderness, for another 40 years. At ang kausap mo, alam niyo kung anong kausap? Tupa, tsaka mga kambing. Ang usapan ay, meh. So ngayon, from PhD to animal husbandry. Ano? From PhD in the University of Egypt to animal husbandry. So, ang layo ng lifestyle. Kasi walang chariots dito. Commute. Nagko-commute na. So, ngayon, ano nangyari dito? 40 years. No?
After 40 years, fast forward, verse 30, hahapitin natin to para in 10 minutes tapos na tayo. Verse 30. After 40 years, so ilang taon na si Moses dito? Ha? 40 plus 40, 80. Nung 80 na si Moses, 40 years ka mag-aalaga ng kambing, tupa, tatalino ka ba dyan? Hindi ka tatalino dyan. Pero out of that 40 years, God will deal with you. I-deal ka ng Panginoon. This is what we call path to brokenness. Hindi gagamitin ng Panginoon yung matikas. Kasi gusto ng Diyos, masunurin. So sabi niya, after 40 years has passed, an angel appeared to Moses in the flames of a burning bush in the desert near Mount Sinai. 80 years old na si Moses, wala pa siyang prayer life. 80 years old na si Moses, wala pa siyang direct contact sa Diyos. Ang first prayer ni Moses ay when he reached 80 years old. Of course, tinuturuan siya ni Miriam, tinuturuan siya ng nanay niya about the God of Israel, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Pero ito yung first encounter ni Moses. Ang sabi niya, ano ba to? Bakit may nasusunog pero hindi nakukonsume? So doon niya nakita ang Panginoon. Panginoon. Actually, angel of the Lord, pag tinutukoy dyan, si Jesus Christ in the Old Testament. Yan po yun. At pagkatapos nito, 31, when he saw this, he was amazed at the sight, and he went over to get closer, and the Lord says, and he heard the Lord say, I am God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Moses trembled with fear and did not dare to look. So, nung madinig niya na itong mga salitang ito, hindi na siya tumitig kasi alam niya, mamamatay siya. Kasi pag nakita mo ang Diyos sa Old Testament, you will die. Ang sabi pa sa kanya ng Panginoon, then the Lord said to him, 33, take off your shoes, take off your sandals, for the place where you are standing is a holy ground. I have indeed seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their groaning, and I have come down to set them free. Now come, I will send you back to Egypt. Nako. Yung gusto niyan gawin, nung 40 years old siya, na-frustrate siya. Ngayon, inuutusan siya ng Diyos, gawin mo yan at age 80. Senior citizen. Diba? Sabi niya, ngayon, gagamitin na kita, Moses, at age 80. This is the same Moses they had rejected with the words, who made you a ruler and judge. He was sent to be their ruler by the deliverer, by God himself, through the angel who appeared to him in the bush. 36, he led them out of Egypt to perform wonders and signs in Egypt, the Red Sea, and 40 years in the wilderness. Ayan na. 37, this is the Moses who told the Israelites, go, God will raise up for you a prophet like me from your own people. So, hanggang doon lang muna yung narrative kasi ang dami po naka-insert dyan. So, kung babalikan natin yung Exodus 2 and 3, ay back to do sa original narrative ng Exodus chapter 2. Nung tawagin si Moses ng Panginoon, 80 years old na siya. Alam mo niyo, sabi ni Moses, ayaw mo na! I cannot speak. Kung tatanungin nila ako, hindi ko alam ang sasabihin ko. At kung tatanungin nila ako kung ano pangalan mo, ano sasabihin ko? Sabi ng Diyos sa kanya, I am He. I am who I am. Kaya kung titignan po natin yung narrative, balik po tayo sa Exodus chapter 3. Ito po yung sinasabi roon. Lama. Exodus chapter 3 po, paki-check po natin. Ang sabi po niya dito ay, tignan po natin yung 3. Ito po. Meron po siyang mga apprehensions eh. Sabi niya 3:3 and then 3:14. Exodus chapter 3:3. Yan po natin. Sasabayan ko na kayo mga kapatid at itong aking Bible ay nangangatwiran po si Moses dito eh. Ang sabi niya po rito ay teka, sorry po.
Verse 4, chapter 4, verse 1, sorry po. Chapter 4, verse 1, 2, 3. Ito po sabi dito, Moses answered, "What if they do not believe me or listen to me? Say the Lord did not appear to you?" The Lord did not appear to you. Yan ang tanong niya. Then the Lord said to him, "What is that in your hand?" "A staff," he replied. The Lord said, "Throw it on the ground, Moses. Throw it on the ground." And it became a snake, and he ran from it. So in short, nagkaroon po dito ng dialogue si Moses at ang Panginoon. And eventually, sa verse 8, nangangatwiran pa rin siya. Then the Lord said, "If they do not believe you or pay attention to the first sign, they may believe the second." Alam niyo po ang ginawa ng Panginoon para makumbinsi itong King of Egypt? Padadalang kita ng kapangyarihan through your staff. Ano po yung staff? Yung tungkod. Padadalang ko kayo ng palaka. Padadalang ko kayo ng langaw. Yung tubig, gagawin kong dugo. Yung mga tipaklong, padadala ko yan. Kakainin lahat ng halaman. Padadalang ko ng peste ang Egypt hanggang sa lumambot ang hari. At yan po ang nangyari. Binigyan siya ng kapangyarihan. Pero at first, sinasabi sa kanya ng Panginoon na gagamitin siya, he kept on refusing. Sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Alam niyo kung ano sinabi ng Panginoon sa kanya? Sino ba gumawa ng dila mo? Lagi ka nangangatwiran eh. Hindi ka makapagsalita. Hindi ka matali. Hindi ka magaling. Sino ba gumawa ng dila mo? Moses, it's not about you anymore. It's about me who created your tongue. Yun po ang lesson sa kanya. Sabi po dyan sa 10, Moses said to the Lord, "Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past, nor since I have spoken to your servant. I am slow to speech and tongue." The Lord said to him, "Who gave human beings their mouth?" Ayan na 11. Kasi hindi po tayo pwedeng makatwiran sa Diyos eh. Alam mo, sasabihin sa Diyos, "Ay, hindi ko po kaya yan, Panginoon." Bakit? Sino ba gumawa sa iyo? Ba't magaling ka pa sa akin? Pag sinabi ko sa iyo, gagaling ka, gagaling ka. Pag sinabi ko sa iyo, pwede ka pa, pwede ka pa. Kaya huwag kang makakatwiran, Moses, sabi niya sa kanya. Ayan. At verse 12, ito po mangyari. "Now go, I will help you speak and will teach you what to say." Lumakad ka na, ako nang bahala sa sasabihin mo. Sabi niya kay Moses. And this is very, very effective, mga kapatid. Pagka tayo gagamitin na ng Panginoon, it's not about our credential, it's not about our credibility. Anybody can be used by God as long as willing tayo. Yan po ang importante dyan. And, nagtatapos na po ba doon? Nakumbisi po ba si Moses? Nakumbisi po ba si Moses? Alam nyo, dito na na-high blood si Lord. Verse 13. Sa haba-haba ng diskusyon, 4:1 to 13, hindi nakukumbisi ito si Moses. Bakit? Nawala na si Moses ng self-confidence. Bakit? Ang kasama niya araw-araw for 40 years, So sabi niya, gumamit ka na lang, Lord, ng iba. Why me? Why me? Ang sabi niya po dito, please, ano po sabi? Send someone else. At verse 14, ano po nangyari sa 14? Natuwa ba si Lord? The Lord's anger burned against Moses and he said, "What about your brother, Aaron, the Levite? I know he can speak well. He's already on his way to meet you and he will be glad to see you." So nagalit ang Panginoon. Kaya ang Panginoon, hindi natin siya pwedeng i-argue eh. Magagalit yan. Magagalit ang Panginoon. Pero ano nangyari? Nakumbins na ba? Oh, naayos na. Solve na yung problem. 15, "You shall speak to him and put words in his mouth. I will help. Both of you speak and will teach you what to do." Dalawa na sila ngayon. Tandem na sila. Oh, ano pa ang masasabi mo ngayon? Hindi ka, kasali ka pa rin, pero dalawa na kayo. So, ganyan po ating Panginoon. Aalalayan tayo para tayo ay magtagumpay. Alam niyo mga kapatid, kasama ang disappointment sa buhay ng Christian. The more we lose our confidence in ourselves, the more we will become very, very effective. Kaya kung sasabihin natin, ay, pwede akong magpastor kasi nag-Bible school ako, nag-aaral ako ng ganito, nag-aaral ako ng theology, I will be very, very effective sa ministry, then we are wrong. Kasi itong ating classic example is nag-aral,
Nawala ng self-confidence. Nung nawala ng self-confidence, nire-restart ng Panginoon, ayaw mag-start. Alam mo niyo yung kotse, ayaw mag-start. Pag pupugak-pugak na, anong gagawin? Tutulak! Nung tinulak, sino ang tumulak? Sino ang tumulak? Si Aaron. Pero sino ginamit na catalyst? Siyempre ang Panginoon. Sabi niya, tulak mo yan! Effective po ba? Effective! Na-deliver sa king ang message, pinalayas ba sila sa Egypt? Oo, kasi nangamatay yung mga panganay eh. Pero, along the way, dito na po tayo magwawakas. Natapos na po ba ang frustration ni Moses dito? Hindi pa. Kasi another 40 years, nag-stay siya sa travel going to Promised Land. At itong pinakamabigat, mga kapatid. Ang pinakamabigat dito, nakalabas na kayo ng Egypt. Pagkatapos na makalabas kayo sa Egypt, nagkaroon na naman ng problema. 40 years kayo doon sa desert, at nagkaroon ng problema along the way. Napalo ni Moses yung bato. Yung bato na dapat kausapin, napukpok niya 2 beses. Imbis na yung bato kakausapin para lalabas yung tubig, napalo niya. Hindi lang isa, sa pangalawang pagkakataon, nagalit ang Panginoon. Ngayon, sa galit ng Panginoon sa kanya, ay sabi ng Panginoon kay Moses, Naku, Moses, sabi niya, meron po binitawan na salita ng Panginoon sa kanya. Deuteronomy 3:25 to 26. Ito po ang sabi. Deuteronomy chapter 3, verse 25. Deuteronomy 3:25. Dito po tayo kukuha ng lesson. Hanggang 28 na yan. Dito na po tayo magwawakas. Kasi last 5 minutes na sesenyas na yung ating operator dyan. Sabi dyan, ito po yung dialogue. No? Let me go over and see the good land beyond the Jordan, that fine hill country and Lebanon. So nakita niya yung promised land. Nakatuntong siya sa bundok dito. Verse 26 and 27, sabi dyan, but because of you, the Lord was angry with me and would not listen to me. That is enough, the Lord said. Do not speak to me anymore about this matter. Kung kayo kaya, sasabihin ng Panginoon, after 100 years na nagtatrabaho ka para sa Panginoon, sasabihin sa'yo, that's enough. Do not speak to me anymore. Ang sabi ng Panginoon, huwag ka na magpumilit. Hindi ka papasok sa promised land. Huwag mo na akong kulitin dyan. Close book na tayo dyan. Don't discuss, period. Sabi niya, sabi ni Moses, bigat nito ah. Akala ko ba kasama ako sa gayak? Ang lapit na, tanong ko na yung promised land dun eh. Jordan River na lang ang pagitan. Eh, ba't hindi ako pwede pumasok? Sabi ni Lord, galit ako. Di ba? Because the Lord was angry. Kung ikaw si Moses, anong mapipil mo dyan? Sasama loob mo? This is one of the most typical situations sa isang Christian. Kung Christian, kasi hindi naman sila tinatawag na Christian nun eh. Tayo Christian na tawag sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasama ka sa tulak, kasama ka sa preparasyon, nakatakas na kayo sa Egypt. Nung papasok na kayo doon sa bagong bahay, pinakita sa yung bahay, hindi doon ilaw. No. You cannot go inside. The Lord is angry. So, frustration to mga kapatid. How do you handle that? Paano may handle yan? So, next verse. Next verse po. Since you are not going to cross this Jordan. Sabi niya dyan, look at the land with your own eyes. Since you are not going to cross this Jordan. So, siyempre, kung tayo man si Moses dyan, malulungkot tayo mga kapatid eh. Pero alam nyo, tatanungin ko kayo, nakapasok ba ng promised land si Moses o hindi? Sino nagsasabing hindi? Sino nagsasabing nakapasok? Sino nagsasabing hindi alam? Nakapasok po. Nakapasok siya, sabi nila, bangkay na daw. Nakapasok po siya sa promised land. Hindi po siya bangkay nung pumasok doon. Kaya nga lang, fast forward, Matthew 17, verse 2. It took him 1,300 years to enter the promised land together with our Lord Jesus Christ. Ang galing, ano? So, sometimes, i-delay ng Panginoon. Hindi ka pwedeng pumasok at the moment. Pero, 1,300 years later, pwede na. Ano po sabi dito? There was a transfigured before them, his face shone like sun, and his clothes became as white as the light. Then verse 3,
Verse 3, dito na po tayo magwawakas. Just then, there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. Saan po ito? Sa Mount, Mount of Transfiguration. Ano po isang tawag din sa bundok na yan? Tabor, Bora. O sige, yun na, So, nakapasok o hindi? Nakapasok. Kasama si Jesus Christ. Pero ang tagal, 1,300 years ang pagitan. Pero alam niyo mga kapatid, sa Diyos na hindi saklaw ng time, with a God that is not bound by time, because God owns time. In His time, in His own plan, in His own method, disappointments can turn into God's appointment. God's blessing, in short. So, dito na po tayo magwawakas mga kapatid sa isang talata dito sa New Testament, 2 Corinthians 4:8. Basahin po natin. Tagalog naman tayo. Kasi dito tayo magwawakas. 2 Corinthians 4:8. Kung tayo ngayon ay napuprostrate, meron tayong mga pangarap na hindi natin nakukuha sa mundong ito. And that is possible. Kasi hindi naman pinangako sa atin ito ni Jesus Christ na lahat ng gugustuhin natin dito sa mundo ay makukuha natin. We may or may not get it, yung ating mga pangarap sa buhay. But one thing is sure, Jesus is always available for us. And this is the same promise na binigay sa atin doon sa mga early church fathers, sa mga apostol. At sabi po rito, sa magkabi-kabila ay nagigipit kami, gayon may hindi naghihinagpis. Nangatitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa, because we have a living hope in the person of our Lord Jesus Christ. At sabi dyan, nagigipit, naghihinagpis, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po sapagkat marami pong disappointment sa buhay na ito, but one thing is sure, you can use us more when we are broken. When we lose this self-confidence, doon yung po kami pwedeng gamitin in this ministry na niready nyo sa amin with your purpose. Pinakita nyo po sa amin in the life of the lame person sa Acts 3, in the life of Moses sa Acts 7, and as we read your promises na hindi po kami dapat mawalan ng pag-asa sapagkat you are with us always, O Lord, through our Lord Jesus Christ. We thank you for the message. We give back to you the honor and glory. In Jesus' name, amen.